habagat. Kasi doon yun na-influence yung habagat ng bagyong Sigoryo. Ang babantayan natin itong Cordillera areas dahil may mga area kasi dyan na landslide prone. So titingnan po natin kung anong mangyayari in the next 24 or 48 hours kung saan patungo si bagyong Sigoryo towards northern Taiwan. At wala po tayong signal dahil hindi tayo directly affected by winds na nanggagaling kay Goryeo. Kundi ang hangin na nandito sa atin ngayon is more on enhanced habagat or southwesterly winds. Ngayon, ibabalik natin kay Miss Venus. Thank you, sir, for that opening statement. With us on the panel, of course, Dr. Esperanza Cayanan, the Chief of the Weather Division, and Mr. Renito Paciente, the Assistant Weather Services Chief of the Weather Division, and also the hydrologist, Mr. Richard Orindain. So to present to us, ano po yung update ni Goryeo at itong si Habagat, may now call on Mr. Renito Paciente. Thank you, Venus, at magandang maulan na umaga sa ating lahat. So, ito po yung update natin hingga sa bagyong Sigoryo at saka yung tungkol naman sa habagat natin. Okay, makikita natin dito yung radar animation. Ito yung composite radar animation. Ginagamit yung buong lahat na radar ng Pag-asa. So nagkaroon siya ng composite animation. So makita natin dito yung mga kaulapan na nandito nakatapat mismo sa National Capital Region o Metro Manila area. Okay. So ito naman yung satellite animation natin. So makikita natin Sigoryo. Ito Sigoryo, no? May kalayuan. Actually kaninang alas 10 ng umaga, 615 kilometers east of Tuguegarao City. So may kalayuan siya. Pero tingnan nyo yung habagat na enhance ni Goryeo. Dito nakapikto sa may Southern Luzon kasama ng Central Luzon. So yun yung sa ngayon yun yung area na maraming paulan. So ito naman yung track natin. So pinapakita dito ng bagyong Sigoryo ay tatamaan niya ang Taiwan. So kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 615 kilometers east of Tuguegarao City na may lakas na hangin na 85 kilometers per hour with gustiness of 105 kilometers per hour. Dito ay nasa nakikilos ng pa north-northwest sa bilis na 9 kilometers per hour. So ito yung chronology of events. So yung July 23, linggo, nag-issue po ng weather advisory ang Pag-asa for low pressure area na nasa east of Visayas. At sinama din ito sa synopsis ng weather forecast na in-issue ng Pag-asa din. And then noong July 24, Monday, nag-issue tayo ng weekly weather outlook. So dito, binigyan natin din na yung low pressure area, inaasahan na magiging isang bagyo. At ito ay magpa-enhance o mag-enhance na bagat at magpapaulan dito sa Luzon at Visayas areas. Noong July 25, nag-issue na po tayo ng initial bulletin sa tropical depression na Sigoryo. So ito yung 24-hour observed rainfall. So ito yung mga tataas na na-observe natin. Unang-una yung Iba 149.2, Sangli 87.2, Port Area 82.4, Subic Bay 75.2, and Science Garden 72.6. So ito yung paulan nakaraang 24 hours. So ito naman yung millimeters lahat to ang units. So ito naman yung nakamapa nating paulan for the last 24 hours. So ito naman yung forecast rainfall natin. So sa sunod na 24 oras, makita natin na nandito sa western part ng Luzon ang malakas na paulan. So meron paulan sa may northern Luzon, Bicol at saka Mindoro area. And then sa 48 hours, ganoon pa rin. Halos pareho yung area na may mga paulan. And then sa 72 hours, kumunti ng bagya yung mga paulan natin
for the next, sa sunod na 3 araw. Next slide, please. So ito naman yung isang tool na ginagamit natin na kung saan mas marami ang paulan dito sa may western section ng Luzon. Pero yung paulan niya buong Luzon din, halos buong Luzon. And then for the next day, pangalawang araw, ganun pa rin, buong Luzon pa rin yung paulan niya. Pero pagdating sa 72 hours, kapansin-pansin na kumunti yung paulan, pati yung areas na napektuhan. Next slide, please. So ito yung rainfall amount, forecasted rainfall amount using the global spectral model. So yung highest niya nasa 42 millimeters over Iba. So ito yung nasa kanlurang bahagi ng Luzon. So kadalasan nasa western yung maraming paulan, western section ng Luzon. Subic, Clark. Okay, next slide please. And then sa sunod na pangalawang araw, lumaki ng bahagi yung paulan natin, dumami, nasa 86 over Iba pa rin, followed by Subic. And then Clark. So nasa kanlurang western part ng northern and central Luzon yung maraming paulan natin. And then sa pangatlong araw natin, so umabot na ng mahigit 100, lalo na dito sa may Itbayat. So pataas na, sa taas na, northern Luzon, Basco, and then Iba, and Subic. So lumakas ng bahagi yung paulan natin pagka sa pangatlong araw. Next slide please. Hindi, daily sir. Balik mo nga din. Okay. Sige. Okay. 72 hour. So, total na pala yun. Sorry. Total to ng 3 araw. Kaya umabot siya ng mahigit 100 yung ibang areas. Hindi siya daily. Next slide, please. So, ito naman yung forecast model natin sa rainfall. Nakita natin may gabi, meron pa rin mga paulan dito. Mas marami dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and then dito sa western part ng northern Luzon and central Luzon. And then, bukas ng umaga, halos ganun din, nasa kanlurang bahagi ng Luzon ang maraming paulan. Next slide, please. So, sa Sabado, ang paulan natin, concentrated dito sa may western Luzon, Iba, Bataan, Metro Manila, and some part ng Cavite, Batangas. And then, sa Sunday, so makikita natin na kumunti na ang paulan pagdating ng linggo, pero mayroon pa rin paulan sa kanlurang bahagi ng Luzon pa rin. So at dito, yung bagyo natin nasa approaching Taiwan area na siya at that time. So may kalayuan na. So yung hatak niya ng habagat, humina na. Kasi may kalayuan na siya sa landmass. So ito yung inaasahan natin, o anong inaasahan natin. Ang bagyo Siguryo ay patuloy na magpaibayo ng habagat at magpapaulan. Moderate occasionally rains, heavy rains over sa may Luzon area, Western Visayas kasama na ang Metro Manila. Mga flash floods and landslides, posible pa rin mangyari doon sa mga affected areas kung saan nagkaroon ng mga maraming paulan. Ang baybaying dagat sa may Western Luzon naman ay magiging katamtaman hanggang sa Maalon, maabot ng 1.25 to 4 meters na taas ng alon, at ito ay delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Next slide, please. So yun lang po ang pinaka-latest update natin. Thank you. Okay, maraming salamat, Mr.